Ibigay ko na po ang mic kay Pastor Mildred. Ayan, Hello! Ayan, sige. So, baguhin natin yung ating nakasanayang Sunday school. Kasi last time, I think 2 weeks ago or 1 week ago, nakakatulog ako sa Sunday school. And I'm sure kayo rin, nakakatulog tayo minsan. Ganun talaga, even though nung nag-aaral pa ako, kwento ka na lagi akong tulog sa every lesson. But today, imbis na ako lang yung magbibigay sa inyo ng information, kayo yung magbibigay ng information sa akin. Okay? So, I'm gonna divide you in how many? Ilang tao? Nasa 30 plus tayo. What if by ano na lang? Sige. So, I'm gonna assign leader sa atin by group. Si Brother Harriet, si Ate Ira, si Deacon, sino pa? Sige, Brother Ira. Brother Ira. And si Ma'am Ira din. Sino pa? Mini mo. Ate Mayan, yan. Sige na. Leader. Next one, sino pa? Isa pa. Give me a name. Isa pa. Ate Fe. Okay, sige. So, those people, I kindly get at least 5 person inside the church. So, gagawa kayo ng grupo ninyo. Go. Handpick nyo. Handpick nyo yung mga kasama nyo. Handpick ninyo. No one will leave behind. Lahat may kasama. Lahat dapat may kasama. Include nyo lahat. 5 to 6 person lang per group. O, di ba buhay na buhay? Buhay na buhay. Okay, ayan, di ba buhay na buhay? Imbis na just get 5 to 6 people in your group. Oh, nag-away pa. Kasi wala akong prepare na PowerPoint. Kasi kayo mismo ang PowerPoint natin ngayong araw na to. May online pa ba? Sige, ayan. Online, kayo na rin na magkakasama. Ayan. So dito, in our Sunday school, in this 30 minutes Sunday school, you are free to stand up and speak. Okay? You are free to ask question and you are free na mag-share din ng inyong thoughts. Okay? You are free on everything. Just raise your hand. Okay. So kanina, hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung Sunday school. Kasi nasabi na ni Pastor lahat. But I'm gonna give you a situation. I work as a music teacher. A music teacher po ako. May pasok ako tuwing hapon, kaya every Sunday afternoon naalis ako. In 6 hours, I always teach students. But there's one problem. Yung school na inaatiran ko ay hindi po Christian school. Okay, hindi Christian. I am the di naman only Christian, but I think I am the most vocal Christian sa grupo namin, sa school namin, sa bawat faculty. And one day, when I applied sa school, they didn't know that I am a pastor. And ang nakakalam yun, nag-interview sa akin yung HR. So, pagpasok ko doon sa faculty, alam niyo, typical, uy, ang cool mo naman. Ikaw yung drummer, ikaw yung bagong music teacher, ikaw yung ganito. O sige, after this, doon tayo sa labas tayo. Inom tayo, libre ko. Ganun sila. O, alam niyo, typical world. And then pumasok yung HR, ang sabi niya, by the way guys, let's refrain ourselves kasi si Sir Milbray ay isa nga palang pastor. So, taguan sila sa akin ngayon. So, next day na pumasok ako, wala na bumabati sa akin. Kasi nahiya sila. Pero, to make the long story short, we build a relationship sa aking mga co-teacher. But there's one particular teacher na hindi ko makakalimutan. He was a Mormon before, and now, he is an atheist. At ito sabi niya sa akin, God is cruel. God is cruel daw. Kaya hindi daw siya niniwala sa Panginoon because God is cruel. Meron siya 3 bagay na binigay sa akin. Una, bakit daw hinayaan ng Panginoon magkaroon ng mga disabled people? Okay? Disabled people, sabihin na natin may difference, no, we cannot call them may difference na ngayon eh. Sabihin na natin ngayon, basta unique. Yun na yan. Basta may problema. It's either mental or physical. Okay? Those are disabled people. Number 2,
If God loves us, sabi niya sa akin, if God loves us, bakit hindi na lang niya i-reset yung sangkatauhan? Nawala na ulit sin, parang ebatan lang uli. And number 3, kaya hindi daw siya naniniwala sa Panginoon, it's because religion, sabi niya to religion is just to make yourself be with groups. Ibig sabihin, inclusivity lang ang religion. Now, on your group, I want you guys to talk about it for 5 minutes and later on, we will answer those questions. Pag-usapan nyo kung dumapo na ba to sa isip nyo, naisip nyo na ba to dati, or nasagot nyo na ba to dati? We don't know. Probably yung grupo mo, hindi rin nila alam kung ano yung isasagot doon. Basta discuss it with your group and later on, we will answer this question. Ito lang yung question. Why do God created disabled people? Number 2, ano sabi ko na yan? Ayun, bakit hindi nilang i-reset ng Panginoon ang bawat tao? Para wala na ulit sin. Pangatlo, is religion is just inclusivity. Magiging include lang daw ang religion. Pangalawa is, bakit hindi lang i-reset ng Panginoon yung mga tao na wala nang kasalanan ulit? Yan. So, answer this on your group in 5 minutes. In 5 minutes, ready, go! Maganda siguro may timer dito sa taas, no? Toot! Lagyan natin ng timer. Daran. Ayan, may timer na. Inclusivity. Tamad ka kumuha ng lesson. Ganito lang. Last 3 minutes. Last 20 seconds. 20 seconds. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, stop discussion. Ayan, sige. So dahil masaya naging discussion natin, I would like to hear your discussions also. Okay, ang sasagot ng number 1,
Sabi dito, why do God created disabled people? Simulan natin sa mga ladies natin on my right. Yan. Sila muna. Sa inyong discussion, makinig tayong lahat. Let's listen to them. Tatayo. Okay, good morning. Makinig tayo. Para sa aming, question number 1, why do God create disabled people or person? Para sa amin, ito po ay God has its own purpose na in His own special way. Malamang, kunyari, tayo ay bulag, pero may talent naman po tayo na pwedeng gamitin para mag-glorify yung God. Kunyari po, may talent naman ako sa pagkanta, pero ako, bulag, di ba? Makakarinig ako ng music. So, magagamit ko pa rin po ito para sa pag-glorify ng Panginoon. Hindi po natin pwedeng questionin ang Panginoon kasi alam po natin na lahat ng to may dahilan at may purpose po ang Panginoon para sa buhay natin. Thank you pala parang natin si Ate Lenlen. Lenlen. Okay. So, sige. So, another misconception din about people who has disabilities is that on the Old Testament, naniniwala sila na kapag ikaw ay may diferensya, ibig sabihin nagkasala ka or nagkasala yung magulang mo. Which Jesus Christ debunked in John chapter 9, nung tinanong siya ng mga disciple niya, nakakita sila ng bulag, sabi niya doon, sino bang nagkasala? Siya ba o yung magulang niya? Ano sabi ni Jesus Christ? Anyone? Ano sabi niya doon? Neither of them. Sama yung sabi nila na may purpose ang Panginoon sa'yo. Now, let me ask you a question. Okay, tingnan nyo na lang ako. Ako na lang yung example ko. I speak English frequently. I dress well. Ano pa ba? Nagtuturo ako, teacher ako. Do you think I'm smart? Do you think I'm smart? Oh, natatakot sumagot. Okay lang. Do you think I'm smart? Semi. Okay, nice. Good answer. Do you think I'm smart? Okay, to tell you guys, ako po ay nakagraduate lang ng high school dahil isa akong atleta. Okay? Taekwondo player ako, 3 times palarong pambansa. Pero never pong umakyat ang aking grade sa 85. Pinakamataas ko ng 80 kasi kailangan makalaro 80 ka. Dahil ako sa school, kailangan ako ng school paglalaro ka. Ayan. Pinapasa nila ako. 3 times ka ba naman nagpalarong pambansa, talagang ipapasa nila ako. Then nag-maritime ako, ganun pa rin ang grades ko. That's why when I was in the Bible school sa BBSI, niligawan ko yung pinakamatalino sa amin, which is girlfriend ko ngayon, si Chen. Kasi siya yung pinakamatalino sa amin. Nangopya lang ako sa kanya. To be honest, nangopya po ako sa kanya. But I studied well. I am not smart, but I have other abilities. Okay? I can speak well, but I am not that smart. Okay? So, ganun din ang sa atin. I could not see kung ano yung mga differentiation about sa atin, pero lahat tayo meron. And dito natin makikita that God is fair. God is fair. If I can walk straightly, another person cannot walk straightly, God is still fair because God has given him other things that is upper than me. Ayan. And second thing then, lagi rin natin tatandaan that He is not cruel. He is not cruel. Why? Because that disabled person also has the ability or has the ability, pagkakataon, sa Tagalog, pagkakataon na maging anak ng Diyos. Sabi kanina, John 1:12, for all those who believe has ang tawag doon, relationship, the power, that's the relationship to be the son of God. Ito another question, may sub-question dyan. Paano po kaya yung may mga sakit sa mentally? Sabihin natin Down syndrome. Are they also welcome to heaven? Yes, they are. But how they can have faith? Paano kaya sila magkakaroon ng pananampalataya if hindi mo alam kung naiintindihan ba niya yung sinasabi mo? Paano kaya? And this is the answer. The Bible never really said the exact answer, but listen to this. God is the God of justice. He knows it. Wala naman sinabi sa Bible na pag may diferensya siyang ganon, diretso langit na siya. Hindi po. Lahat ay nakadestin papuntang impyerno. But God is the God of justice. He will make a way for that person na makakilala. Nakatulad din natin, nung unang beses ay nakarinig na salita ng Diyos, ganun din ang mangyayari sa kanila. It is up to them if they will accept or
rejects. Yan. So that's the lesson number 1. God is fair. Hindi ang disabilities is not disabilities. It is just, sabihin na natin sa mga youth, smurf lang eh. Na-smurf ka lang ng konti. But it is not the word na kailangan natin gamitin, but it is, you have other abilities than us. Si Hubert, ganito si Hubert. Si Hubert ang galing mag-gitara. Ang galing mag-gitara. But do you think pag pinag-preach ko si Hubert, do you think he can do as well as Pastor kanina? Depende kung aaralin niya, pero kung ngayon, on the spot, do you think you can? No, because Hubert has different talent than Pastor, different gift than Pastor. So, ganon. God is fair. Number 2. Ano yung question number 2? Bakit hindi na lang daw i-reset ng Panginoon? Ito, mainit-init din yung usapan ng mga babaeng to kanina eh. Sige, kayo. Bakit hindi na lang daw i-reset ng Panginoon na hindi na ulit tayo magkasala? Oh. Si Lorraine Subel Ayala. Ayan na. Bago na nimo. Lorraine Subel Ayala. On po ba? Hello. Ayan. Bakit hindi na lang ba ni-reset ni Lord yung ano? So, bakit ba hindi na lang ni-reset? Kasi 'di ba meron namang power si God na i-undo, like gumawa na lang uli siya ng bagong set of tao, ganyan. Pero kasi ang hinahanap ni God kasi is yung sa plano niya, yung doon sa hindi niya ni-reset, hindi niya gumawa ulit ng bagong set ng tao kasi plano niya yun na magkasala yung tao na mahulog sa kasalanan in order na ma-fulfill yung will niya. Kasi everything that happened from beginning to the end is plano ng Diyos even though hindi man natin maintindihan bakit meron naman siyang kapangyarihan, meron naman siyang kung if he wills, pwede siyang gumawa na lang ulit ng bagong tao. But dahil nga yun yung kalooban niya, gusto niyang ninais niya na mahulog muna yung tao sa kasalanan bago manumbalik sa kanya at makakilala. Bigyan tayo ng free will na tayo mismo yung kumilala sa kanya na mula tayo dun sa pagkakasalang yon sa kamatayan spiritually ay tayo mismo kusang manunumbalik ay yun yung ninais niya, hindi yung blind obedience, hindi yung parang robot na destined na mag-worship sa kanya. Mas sa tingin ko yun yung plano niya na or mas ninais niyang mangyari na ma-fall muna tayo dun sa place na wala yung yung presence niya for us to realize na kinakailangan natin siya. So even though may power siya technically nga na mas ninais niya na ipadala yun si Jesus Christ in order for us na ma-realize na ito yung kalagayan natin instead of fully scrapping everything na gumawa na lang siya ng perfect na tao na walang pagkakasala. Yun po. Oh. Tunay na scholar. Kung may sub-question, may sub-answer. Sub-answer. Then number 4 daw kayo. Ayan, sige. Sub-answer. In addition po, kasi if i-reset, pwede naman. Pero kasi mauulit lang din kasi binigyan nga tayo ng free will. And yung free will na yun yung nagiging way kung yun yung pipili tayo kung gagawa tayong kasalanan or hindi. And yun yung binigay sa atin ng Panginoon. Kasi kung tatanggalin niya yun, para tayong robot. Which is hindi yun yung gusto niya. Katulad nga ng preaching kanina, ang gusto niya, relationship. Yeah. So pipili tayo kung mag-build tayo ng relationship or hindi. Okay. Ayan po. Very good. Tunay na scholar ng bayan. Ayan. Sige. Thank you. Thank you for that answer. Ayaw mamaya. Sabi ni sub-point lang, 4 na sub-point. So, we remember this thing on that answering that question. Ba't hindi na lang i-reset ng Panginoon? One thing is, God is not cruel. Okay? God is not cruel. Number 2, sabi nila, God did not create robot.
God created the man and relationship with them. Okay? Remember in the Garden of Eden, kasama nilang naglalakad si God doon. Nakikipagkwentuhan sila, and God gave the man free will. Sa ang account sa Genesis chapter 3, Genesis chapter 2 and chapter 3, God said to Adam that Adam should name all of the animals. Kasi kung kokontrolin niyo ng Panginoon, pangit naman ang binigay mong name doon sa aso, chow chow. Diba? Iba-ibahin natin. Ibahin natin. Yung malaking dog, big dog, yung small, small. No, God did not create that. Okay? God gave Adam the decision. God gave Adam, the will na pangalanan yung bawat hayop. And the same time, hindi lang hayop ang pinangalanan ni Adam. God also gave the man the power and ability to name his wife. Siya nagpangalan kay Eve. Dahil ikaw ay babae, kayo kinuha sa lalaki, tatawagin kang babae. And after they fall to sin, Adam called Eve as Eve. Because on that moment, siguro, hypothetically, God given them the wisdom to multiply. So Adam named Eve as Eve because he is the mother of all human. Yun ang ibig sabihin ng Eve. And number 3, ba't di nilang i-reset ng Panginoon para hindi tayo magkasala? Sama yung sabi nila, fragile ang tao. Uulit lang yun ang uulit. Sinong IT dito? IT. Ayan, ITs. Okay. If hindi na nag-work yung computer, maraming virus, maraming laman, what do you do? What do you do? Sabihin natin Ryzen 15, kasi wala pong Ryzen 15. Ryzen 15, pinakamahal. 13 terabytes. They troubleshoot, and pag walang-wala na, reset. Do you think that was the same computer? Yes, it is. But let me ask you a question. Andun ba lahat ng files mo? Andun ba lahat yung image mo? Because God created us on His own image. So if He reset us, diba? Although we can have that image, but that's not what God wants to do. Hindi ganong image yung gusto ng Panginoon sa atin. Gusto niyang image yung tayo ang lumalapit sa Kanya, tayo ang nag-repent, hindi yung lahat gawa niya. Diba? That's true. Hindi lahat gawa niya. Okay. Hindi na nagpapigil to. Sige na, kayo nang mag-answer. Number 3, do you think, sabi niya, religion is just inclusivity. Para lang belong ka. Do you think that's true? Or what is your answer to that question? Dami. Ang stand po namin sa grupo namin ay hindi naman po importante. Grupo namin, hindi po importante ang religion. Why? Kasi salvation po ang pinaka-importante. Batay po sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of work, so that no one may boast. So hindi po natin kailangan magmalaki na ito po religion ko ay Baptist at bukas ay sigurado po ako na na mapupunta ako sa langit. Hindi po ganon. Okay? Meron din pong sinasabi lagi na minsan ang religion ay palamuliti lamang. Kasi nga yung tinatawag na Zimbabwe, no, yung physically nagsisimba ka pero by heart hindi mo naman ginagawa yung relationship mo with God. So, I think lang. 4 ang subpoint daw nito eh. Sige po. Meron po yun. Wait lang. Wait lang, mamaya. Anin natin yung mamaya. May verse kami. 4 pang subpoint nito. Yung, ayon pa sa 1 Samuel 16:7, ano to? If the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Yun po yung sinasabi ng verses natin. Minsan po kapag sasagot tayo, dapat Bible verse ha. Yan. Very good. So, all of the things that we discussed today is God's special love. Okay, that is God's special love. Mamaya yung universal love. So, sagutin natin yung tanong na yon. Do religion is inclusivity lang ba? Oh? Let me tell you this, and I know kukulot ang noon nyo dito. It is yes. Inclusivity lang ang religion. You know why? The Bible never talks about religion. Okay? Jesus Christ came to the world. At anong ginawa niya? Pinakauna niyang ginawa. He debunks religion. He debunks those idolizing the law of Moses.
At sinong kalaban ba niya? Romans ba? No. Ang pinakaunang kontrabida sa kanya is the Pharisees. They are the ones who studied the Torah. They are the one who is leading the temple, collecting the offerings. Pero sila yung kauna-unahang kalaban ni Jesus. Now, let me tell you this. Let me ask you a question pala. Do you think a Muslim man, namatay ng isang Muslim, do you think he can go to heaven? Yeah. Muslim. Never nakapunta ng Pilipinas, never nakakita ng Pilipino, never nakakita ng Amerikano. Taliban. Namatay as Taliban. Do you think he can go to heaven? Possible? If itinanggap niyo si Jesus, magandang sagot yon. Sige po. Kasi Muslim, yun bang hindi sa Pilipinas lang to ha? Na yun bang nagrepent siya dahil nakita niya na mas maganda ang way ng Christian kaysa Muslim. Pero ano siya, Muslim talaga siya dati. Muslim by birth siya pero naging Christian by the new birth of the Spirit yun. Okay. So this is the answer. A Muslim man, can a Muslim man be saved? The answer is, anong sabi sa Bible? Only by faith a man could be saved. So wala yan sa religion. Okay? Wala yan sa religion. Ngayon, when I was in the I have a story. When I was in the seminary, there's a student who testified like this. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi baptist ako. And you know, in my background, I didn't came from Baptist church. I came from evangelical churches. I came from Alliance. Pagpasok ko ng SEM, I was first year. Sabi ng mga tao doon, pag may drum sa church, hindi yan tunay na church. Di ba? Kasi pang demonyo ang percussion eh. But do you know that piano is a percussion instrument? They always debunk. Religion is just, hindi siya man-made, pero religion is just a division. Remember this, religion is just a division. We thank God because we are in this church. But if how we look to those people na hindi natin kasamahan sa simbahan, ganun din naman ang tingin nila sa atin. Sabi nga nung Iglesia ni Cristo, sila lang daw maliligtas. Ha? Ano ba? Mali. So, sabi nung INC, sila lang daw maliligtas. Sana all, diba? Sana all. Sila lang daw maliligtas kasi yung kanilang simbahan daw ay parang spaceship, lilipad. Yung iba naman sabi, kukunin daw ni Lord yung gagawin daw. Kukunin daw siya, hahantik daw sila ni Lord. But they missed the point. The Bible only speak about faith and nothing else. The religion is secondary. That's why you're here inside the church because God called you to be a minister of Him. So kung nandito ka, because sabi nga ni ate kanina, simbawi ka lang, well, you're not part of God's plan na mag-cater ng bawat Kristiyano. What I mean is that God wants you to be a minister. That's why God puts you there in your seats. So after this, yan, labas tayo. Sige, sino mahal ng Panginoon? Taas ang kamay. Baba ulit. Sinong gusto sumama sa akin sa North Korea? Di ba? Sige, bow down. So, meron pa tayong last two questions, and men ang sasagot ito. And discuss this in 2 minutes. Ito, napakabilis lang nito. 2 minutes, 3 minutes lang pala. Discuss this. Lahat ng napag-aralan natin kanina, kasama yung preaching ni Pastor kanina, pag-usapan natin to. How? Paano ko kaya maia-apply to bilang Kristiyano? Pangalawa, paano ko kaya na-appreciate yung binigay ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon? Remember, God is not cruel, number 1. And number 2, God is not cruel. Number 3 is, God only requires faith. Number 4, God gave man decisions. God gave man the ability to decide, the free will, and not like a robot. Diba? Ang dami natin sagot kanina, Paano kaya natin ina-appreciate yung mga bagay na to? Diba? At panghuling sagot, paglabas mo mamaya, anong gagawin mo?
Yan ang pinakamaganda. Application agad. Nag-evangelism na tayo. Sige, discuss it with your group in 3 minutes. Ang hirap na daw, application na. Ha? Pag-application na mahirap na. Wala, ano pa? 3 minutes. I-discuss this with your, Discuss niyo muna sa grupo niyo yung tatlong anong yon. Go, lahat tayo magdi-discuss. Discuss muna sa grupo bago tayo sumagot. Ayan. How do you appreciate it? Tanong, anong gagawin mo mamaya paglabas mo dito? And, based sa pinag-aralan mo kanina, how could we apply this sa ating buhay? 3 minutes lang yun, ha? Nag-overtime ako, eh. Una, how do you appreciate? Appreciate yung binigay ng Panginoon. Yan, yung mga na-discuss natin kanina kasama yung preaching. Number 2 is, anong gagawin mo mamaya paglabas mo? Narinig mo itong mga bagay na ito, anong gagawin mo mamaya paglabas mo? At number 3, ito pinamalaga, how can you apply this to your life? How could you apply this to your life? Last 2 minutes. Ang bilis. Yan, ganito ang Sunday School. Maingay, magulo, may debate. Last 1 minute and 10 seconds. Biglang humina ang discussion ng application na. Durururum, durururum. Take a look at me. Last 30 seconds. Take a look at my girlfriend. Take a look at her. Next week, basketball players. Last 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Unahin natin yung group ni Deacon, ni Brother Ira. Okay. Answer the question. How do you guys appreciate it? How do you appreciate it? Bye. How do you So, appreciate appreciate yung pagmamahal ng Panginoon. So, appreciation sa pagmamahal ng Panginoon. First thing is how you will serve. How you will offer God. Dahil doon mag-isiwala yan eh. Palagi. Kasi yung pagmamahal, yung pinakitang pagmamahal ng Panginoon, doon mag-uugat yan. Pag naunawaan mo na yan, doon ka kikilos. Doon ka mag-offer. Paano ka mamumuhay? Dahil mahal ka ng Panginoon. You will not give Him a love or a service na half-hearted, hindi mo binibigay yung best para sa Kanya. Dahil yung pagmamahal na pinakita sa inyo is the best. Without conditional, He love you. Even in our status. Yung award dyan, hindi nga ang sa ating stand dito dalawa lang anak ng anak ng Diyos, anak ng Diablo. Tama. Dahil dati anak tayo ng Diablo, inampun ka niya papunta sa pagiging anak ng Diyos. So that's how the love of God is. And di lang ganun din, how you will apply yung pagmamahal sa Panginoon, ng pagmamahal ng Panginoon sa iyo is how you will love everybody. And paano mapapakita, especially sa unbeliever? By sharing In the gospel. the good news of salvation na ginawa ng Panginoon sa cross niya, sa cross ng Kalbaryo. Okay, very good. Palamakan naman Yun natin lang. sina Brother Ira. Okay. Guys, how do we appreciate? Sige, bibigyan kita ng time sumagot.
How can we appreciate it? How can we appreciate God's love for us, universal man, or common grace kung tawagin natin? Sorry, nakakalimutan ko sabihin. Universal love means common grace sila. Universal love means common grace. So, how do we appreciate it? Yung common grace at yung special love na binigay sa atin ng Panginoon, tama siya, si Brother Ira. Share the word of God sa ibang tao. At kung paano kayo nalagaan ng Panginoon, ganun mo rin sila alagaan. You know, I'm gonna share your story about my disciple sa HPC. I have 2 disciples there, si Raram at saka si Benedict. Sayang wala ang picture. Si Benedict, outknowingly, hindi ko alam, is iniwan pala ng magulang. Literal na iniwan ng magulang. So ngayon, nakikikain siya sa bahay ng kung kani-kaninong kamag-anak. Ganon siya. At pag pumupunta siya sa church, alam niyo na, minsan mabaho. 13 years old yun. So alam niyo na, amoy nang nagbibinata. Sometimes, wala siyang sapatos. Good thing sa church namin sa HPC, nakayapak kami sa loob ng church. Tapos, basta mahirap. Ang hirap niyang lapitan. Physically at saka So, one day, umattend siya ng taekwondo lessons ko. So, I shared the gospel. Kala ko pa nga nadala siya kasi talagang pagod na pagod siya nung araw na yon. Sabi niya, sige po, babalik ako dito bukas, Sunday. Then, 7 a.m., nandun na siya sa church. Hindi ko pala nasabi kung anong oras yung service. Kala niya 7 a.m. kasi 7 a.m. yung aming taekwondo. Tapos sabi ko, okay, very good, first Sunday. Hanggang naulit. Every Sunday, nandun na siya. Every Sunday. Alam niyo ba siya bumabalik? Meron na, yung sinabi ko kanina, paano kayo nalagaan ng Panginoon? Ganun mo rin sila alagaan. Sa HPC, we have, ano tawag ito? Lunch. Every week. Kaya siya bumabalik because of the lunch. Ngayon, sabi ko na sa isip ko, okay, sige, libre naman to para sa lahat eh. But do you know what's the good thing about him? He asked me if he could bring 1 Bible home. Then every time to time, nag-chat siya sa akin. Wala pa pong 6 months, we already finished the Bible. And now he's a baptismal candidate. At ito pang magaling. He is not going to church nang nakasakay ng kahit anong sasakyan. Siya po ay naglalakad. Ang bahay niya dito sa may Area 1, ang church namin Villa Isabel. That's 3 kilometers. Every Saturday and Sunday naglalakad siya papunta sa church. And imagine that. Diba? So, we just, ano lang ginawa ng church? Inalagaan lang siya, pinakain, binihisan, binigyan namin siya ng damit, binihisan, tinuruan namin ng hygiene, pinainom ng tubig. Wala nga kami may bigay na financial, but then that person came back and came back and came back. Why? Because he felt the love of God sa kanya. Dalawa sila. Yung kaibigan niya, hinila pa niya kasi nga sabi niya, love of God eh. Dihilahin ko yung kaibigan ko. Dalawa na sila ngayon, baptismal candidate. O, di ba? That's how we share the love of God. Ganun sa kanila. Okay, may answer ka kanina? Oh, sige. How do we appreciate it? First honor. For us po, English, ang ano po, ano ba si mama ang way para ma-appreciate po namin ang God's love is to demonstrate our appreciation to God's love is by obeying because God said, if you love me, keep my commandments and obedience is the very best way to show that you believe. Okay, very good answer. Ganda yan. Keep my commandments. Ano yung command ng Panginoon? 2 na lang yon. Love God and love your neighbor. So paglabas natin dito, simulan natin sa mga kapitbahay natin. Okay. Men's group. Ito, answer the question. Okay, answer the question. What will you do after this? Paglabas mo. Ay. Paglabas mo, anong gagawin nyo sa group? Okay. Application. Okay, first of all, a way to better apply and better understand the Word of God and His love for us is to deepen our relationship with Him. Paano? Paano natin magagawa yon? Saliksikin pa natin. Yeah. Yung salita ng Diyos. Kasi dito natin, ayun nga sabi nga kanina sa preaching, we have to be intimate with Him, di ba? That's great. We need to understand the abiding love He has for us. So, paglabas natin dito sa bahay, let us reflect
let us reflect on ourselves. Tanungin natin yung sarili natin. Talaga bang naiintindihan ko yung pagmamahal ng Diyos sa akin? Yun. Or talaga bang, or baka nababaliwala ako lang dahil, nagsisimba naman ako eh. Na-attend naman ako church eh, na-attend ako Sunday school eh. Tumutugtog naman ako eh. Pero, nilalagay ba natin sa isipan natin na there's more to that? Na yung yung pagmamahal ng Panginoon sa atin ay labas pa. And I think there's more to fathom than anyone could have imagined. So, I think for me, the application is talagang saliksikin natin yung salita ng Diyos. Dito natin mas maintindihan kung ano ba talaga yung dapat ipahiwatig sa atin ng Panginoon. And kung paano natin mas mai-embrace yung nature ng love of God. Ayun lang po. Thank you. Thank you. Napakagandang sagot. Sino sa inyo may asawa, may boyfriend, girlfriend? Taas ang kamay. Oy, ayaw tumaas. Asawa, boyfriend, o girlfriend? Okay. Baba ang kamay. May mga ayaw tumaas. Ang tanong ko, the moment you know that that person loves you, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Okay, ganun lang ba? No. Is a yes? No. Sinaliksik mo agad yung tao. I mean, you examine that person. Oh, di ba? Hindi naman pwedeng, strangers, oy, mahal kita. Sige, tara na. Asawa na kita. No. You examine the person first. Katakot naman yan, oy. But anyway, you examine. So, na ngayon, alam mo na mahal ka ng Panginoon, what do? Know Him more. I challenge you guys. We only have 66 books in the Bible. Divide mo sa 12 months. You have 6 books on every month. You can finish the Bible. Have you ever finished the Bible na ba? Basahin? Cover to cover. Now I challenge you. Do this. Challenge nyo yan. 6 books lang every month. 6 books every month. Malapit lang yung Jude, isang chapter lang yan. Yung first, yung second dyan, 7 verses lang yan. Di ba? Yung Psalms, isang buwan yan. Di ba? So yun lang. I challenge you guys to have 6 books, to read 6 books every month so that you can know God more. And that is how we appreciate Him. Know Him more. Okay? Meron ba kayong tanong about sa natin? About sa ating topic ngayong Sunday School. By the way, ang topic pala natin, di ko napakilala, is common grace or universal love and special love. What you answered kanina, lahat yun is special love. Because common grace, we have all that. We all have that. Common grace. Sino naiinitan na? Yan. That's common grace. Sino pinagpapawisan na? That's common grace. Sino naiinitan paglabas, naulanan? That's common grace. May Grace ba pangalan dito? Grace ako ng Grace. May Grace ba tayo dito? Grace lang. Ha? Glaze? Hindi Glaze. Grace. Ayan, wala tayong Grace dito. Ayan. And lastly, last part, ito na, ending na tayo dito. Okay, ending na tayo. I have one artist here. Isa sa mga pina-follow ko ng artist nung ako ay high school pa. He pioneer reggae music or reggae music sa Tagalog, kung tawagin natin. And naging Caribbean, and at the same time, nagkaroon ng mga English lyrics. This is Bob Marley, if you know Bob Marley. So Bob Marley says, you said that you love the rain, but you open your umbrella. You said that you love the sun, but you always seek for the shed. That's why I am afraid if you say you love me, because you contradicts everything you said. So when we say we love the Lord, we need to pursue it. We need to do it. We need to know it. We need to do it wholeheartedly. And we know na mahal tayo ng Panginoon, kaya naman dapat gawin din natin yung part natin. Amen ba? At dyan natatapos ang ating Sunday School. Thank you. Sige po. Before we end our Sunday School, tayo po ay magwakas sa panalangin muna sa oras na ito. And as we have our offertory for our Sunday School. Let's pray. Sige. Wait lang. Sige. Tayo, ayos muna kayo. Before we, Okay, let's pray.
Okay, let's pray, let's pray. Father God, nagpapasalamat kami sa inyong dakilang pagmamahal na pinakita niyo, Panginoon. Lubos ang aming kagalakan, Panginoon, na abot kami ng pagmamahal niyo, Panginoon, at nagbunga to ng kaligtasan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, as your word and remind us again, Panginoon, help us, Lord, to build up our foundation to you, Lord, by knowing you and to love you, Lord, because you have first loved us, Panginoon. May you bless this morning. May you bless our message of you, Lord.